Vegas. By the hook again, the right hand, and pivot off that right leg. And Ceja again, he extended his hands, opened. Sa mundo ng boxing, asahan mo na ang umati kabumbugbugan. Yung tipong walang humpay na buntalan, na hindi isinasaalang-alang ang pisikal na kaanyuan dahil kung minsan, kung sino pa ang maamo ang muka ay siya pang mas halimaw pagdating sa ibabaw ng lona. Kagaya na nga lamang ng tinaguriang The Scorpion ng Pilipinas na si Joseph Ambo, na sa unang tingin ay parang walang ka-espesyal, subalit pag sumuntok, animoy tumitibag ng poste sa lakas ng suntok na kanyang binibitawan. August 14, 2021, tumungo ang tubong Cagayan de Oro City na si Joseph Ambo sa bansang Amerika upang sagupain ang Noy undefeated rising star na si Darren alias The Gift Cunningham. Mataas ang bilib sa sarili ng boksingerong ito sapagkat hindi pa nga nakakatikim ng pagkatalo, na sa sobrang taas ay nakalimutan niyang mandirigmang Pinoy ang kanyang haharapin at tila ba hindi niya binibigyang importansya ang kanilang magiging sagupaan dahil sa pag-aakalang mahina at pataba lamang ang Pinoy sa kanyang malinis na kartada. Ikaw ba naman ang turuan ng undefeated at greatest of all time na si Floyd Mayweather Jr.? Isama mo pa ang tatay din ito na si Floyd Mayweather Sr. na talaga namang sanib puwersa na kumbaga sa ulam may kumpletos ricados. Tipong wala ka nang hahanapin pa. Kung kaya naman lalong tumaas ang kumpiyansa ng Amerikanong ito at parang lumaki ang ulo na parang nahawahan ng asta ng angas ni Mayweather. Ngunit hindi nga rin naman basta-basta ang ating Pinoy na bida dahil ang trainer lang naman niya ay ang long-time trainer din ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na si Buboy Fernandez. Hindi nga po basta-basta ang ating Pinoy na bida dahil may malamaso ang bigat ng mga suntok nito. Samahan mo pa ng malaadobing panga. Bagamat may dalawa ng talo ay hindi ito tumigil upang ituloy ang kanyang nasimulang propesyon. August 14, 2021, naikasa na nga ang laban sa pagitan ng ating kababayan na si Joseph Ambo at itong Amerikanong si Darren Cunningham na may impresibong record na 13 wins, 7 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating bida naman ay may record namang 9 wins, 5 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Ginanap ang laban sa baluarte ng Amerikano sa Cosmopolitan Lounge, Decatur, USA. Paglalabanan nila ang bakanting North American Boxing Federation Junior Super Bantamweight Division at para ito sa isang 8-round bout. Sa weigh-in ay makikita sa mukha ng dalawang fighter ang gigil sa bawat isa at sabik na magsimula na ang laban. Sa first round ay agad na nagpakilala ang Pinoy na makailang beses pabagsakin ng Amerikano. Tinamaan ito ng mga solidong patama na kung saan ay tinamaan din ang kilay ng Amerikano dahilan sa pagdugo nito. It's right, left hand by Wiki right! Right about now. The action is being pushed right now. Left hand. Oh, shit! My God! Ambo going in for the TKO. Was it a flash is going to be the question. Whether he's hurt, he doesn't appear to be. But it was a violent fall. We got some trouble in the Saved by the ropes, but he's responding well. Well, so much for me not cursing or hitting Mario. Well, he definitely hit me, yes. Oh my God, he's got a big cut. Oh, yeah. Right now. Oh my God, the best thing that can happen is that the doctor stops it. Let's be real. No. Darren is still full. Eating bad and Well, it's let's see if that above has a good cut, man. Oh, and another hand. And the right hand catches him. They're going to call it a knockdown. I didn't see his knee touch, but he did look hurt. Oh, That man. was definitely a knockdown, guys. Was it? It's He's on his way down. Wow, he's suffering some adversity. He's got to relax. Oh, he's got my caught God, again he with got a to big relax. three. He's in trouble right here. Oh, good right hand. Trying to throw back. The blood is opened up. The cut. That's starting to get in the way of his vision. Oh! Another left hand sends him to the ground. Damn. He cannot keep taking these knockdowns. This first round. Or he's not going to get out if he keeps taking them. This is a big first round for Joseph Ambo definitely is winning the round right now with the these knockdowns Scorpion and a is cut. striking at all. Darren needs to box. Joseph Ambo's now willing to take his time, knowing that the left hook is working for him, setting it up. Ambo is shifting his Good left distance hook up and by down. Darren. Joseph is rushing in Now with his Darren head. on that jab. Darren keeps leaving himself open. Darren has to keep that right He's got to hand pick on that his right chin. hand. He's got to pick that right hand up. The cut has gotten vicious. You know, this is amazing that the Georgia Commission hasn't stopped the fight Hasn't to even check the cut. check it. To But, check it. but it's made for an amazing fight. It has.
lot of I drama. mean, we asked for blood and we got it. This is huge. Another left hook by Joseph. Mr. crowd is so into DC3, this. please pick your right hand up and keep it right above your temple because Joseph is throwing that left Another hook left hand with bad landed. intentions. Another left hand. The Scorpion Now a is right. striking. Oh. Sa round 2 ay muli nga pong bumagsak ang Amerikano. Tinamaan nito ng solidong left hook. Tumayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. Subalit kita ang pagkahilo dahil sa lakas ng suntok na tumama. Oh, and he got under that one. Left hook. He finally changed. Oh, wow. But he didn't do it there, and he got caught with the Lord. left. Lord, I cannot believe the adversity that's being shown. in this fight. Oh, he came to win. Darren needs, yes, Right big hand right by hand by DC. Darren. Catching on the right hand But goes to Ambo the went body. over the left. This place is literally shaking. Looks like Joseph Ambrose is shaking. slowing down. Big left hook by Darren. I think I've counted like 3-4 headbutts already Wow. in this fight. Cunningham looks like he's got his head together and he's being a bit of and he's trying his best. Oh, good left hook by Beautiful left. Check, Off check the out this is Joseph showing Ambrose what he's has made of. slowed It's down. showing what he's Joseph- made of. Good jab to the body. Question is, does he have enough to continue to do what he was doing? Because he had major success in that first round. I'll Yes. tell you what. Oh my God! That would hurt him. Not That left again! hand hurt him in a Lord. way that he hadn't been hurt yet up until this point. Yo, this man's heart is That so left- big, that man. left hook. He doesn't want to lose. He doesn't. He He's rushes trying in to with Finish it with Oh, my seconds God. left in the fight. Hold him, Darren, hold him. Lord. He's gonna escape. The live chatter saying that Darren needs at least a knockdown. Oh, I think he needs at least. They saying he at least needs a knockdown. Jab here and Oh, there. big right hand by Darren. Yeah, I would think he needs. He's changing the levels. Oh, Yeah, and let me tell you, he's still throwing that left hook really Darren forward with a 1-2. Darren needs to throw some rights. Jab to the body, scores. Walks in with a right hand. Open. Oh, big left hook, but he's blocked this time. Darren digging into the body. Darren blocking the hand up. Oh, 1-2. Sambo still walking forward, ladies and gentlemen. Darren works his way in. oh, got Left caught with the hook. overhand. Up with the did Ambo. Ambrose is a durable good body fighter. shot. That right hand hurt. Yeah, Oh, that hurt him, but he's probably got to go back there. yo, lucky Doesn't that Darren is keeping that right hand up now, man. Oh, that Wow, another Oh. body shot. with the left hand, and he evades the jab. Where Darren makes the sweet science look easy when he does that. yeah, Still attacking, but not throwing enough. Missing wildly at the end of this round. At sa mga sumunod na round ay bahagya naman nakaganti itong Amerikano na agad rin naman binabawian ng ating Pinoy na bida. Oh, and he caught him with the left. no. DC Cunningham, blocked. he's got his right hand up. Wow, what? Look at him. Oh, a big left hand from Darren. We made for this. Once again, and that stumbled the Filipino. Oh, But a big shit. left hand catches DC, and DC has to hold on. Oh my God! After he mounted such an off. Oh, Big right hand. I just got hit with And I got mad blood all sweat. over me. Sa round 6 ay makikitang maingit na nagbibito ng mga suntok ang Amerikano. Ramdam ang lakas ng mga suntok ng Pinoy. Oh, I think he needs to. Oh, Yeah, I just got hit with another droplet of sweat, courtesy of Mr. Joe. oh, big left hook, but he's blocked this time. Good Lord, jab. you're getting hit to know He's at gonna this have to point. build off that I don't see jab. no broken, nothing broken, you know. Oh, I don't know if I got hit Got the again, blood but flying maybe I in the didn't. sweat. We need a right hand. Darren works his way in. Oh, God. Sa round 7 ay mapapasing nauubusan na ng hangin ng ating kababayan na agad naman sinamantala nitong Amerikano na kung saan ay bahagya itong nakapagpatama sa ating kababayan. It's just the bottom line. Good. You see, Good, that's good. the only way he attacks is coming forward. No, that pivot.
Good jab on him, but let me tell you the score. Oh my God! Exchange left hands. But Lord, Big way. Lord, that looked like it was so much worse for Darren. Yes. Their sticks are, as we get sprayed in blood. Yo, he's a dog. Darren's a dog. He's not gonna give up. Wow, Joseph Ambrose licks the blood. And it's got to be the body shot, Ness. It has to be. Yo, round, Lord, it's the last round. Stoppage to get the win. I think he might. Oh, hell of a Worst spots for. oh, good check left hook by DC3, but the scope. Oh, He slipped. That was a slip. Definitely a slip, but I think it's all. has to let his hands go if he wants to win this fight. Right. Sa naging laban ay tinanghal ng panalong ating kababayan via unanimous decision. Taong 2012 nang makalaban ng ating kababayan na si Mercito Gesta, ang maangas at tila walang inaatrasan ang palaban at nuknukan ng hambog na Amerikanong si Ty Barnett. Bago ang laban ay kung ano-anong kahambugan ang mga pinagsasabi nitong American fighter sa ating kababayan. Na kesyo hindi nga raw siya nai-impress sa record ng Pinoy. Alam niya na may bilis at lakas itong si Mercito Gesta. Subalit maring sinabi nito na hindi pa nga raw nakakaranas ang ating kababayan na mapatapat sa kasing lakas at kasing galing nitong si Ty Barnett, na para bang sinasabi nitong puros mahihina lang ang tinalo ng ating kababayan. Ito ang kanyang mismong sinabi, pakinggan nyo. Have you been studying Gesta on tape? I mean, what are your impressions of him as a fighter? I'm not impressed at all. Not impressed. You know, I've been looking at him. He's pretty fast. You know, decent power. You know, he's a good fighter. But he's fighting another good fighter tonight. Real fighter. What do you bring to the table? At bukod pa nga dyan, ay buong angas din itong inihayag ang kanyang mga plano kung paano niya tatalunin ng ating kababayan. I'm Ty Barnett from Washington, D.C. And my fight plan for tonight is to establish my jab early, touch the body, and then eventually impose my will on this guy. Bago ang laban, si Barnett ay may record na 20 wins, 13 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Habang ang ating kababayan naman ay may record namang 25 wins, 13 knockouts, 1 tabla at wala nga pong talo. Opo, tama po kayo sa inyong narinig. Undefeated ang ating kababayan noong mga panahon na yan, na kung bakit imbis na pangilagan ay tila lalo pang kinutya at minahina nitong Amerikanong fighter ang ating kababayan. Kung kaya naman, sama-sama nating panoorin kung paano dinurog ng ating kababayan ang Amerikanong si Ty Barnett at kung paanong tinuruan ng leksyon ng ating bida na ang Pinoy ay hindi basta-basta pagdating sa larangan ng boxing. Sa round 1 ay agresibong sinugod ng ating kababayan ang Amerikanong si Ty Barnett. Makikita ang gigil sa mga suntok na binibitawan ng ating kababayan. Makikita na parang gusto nang tapusin agad ang laban. Yes, it could be pretty interesting early, but like I said, Hesta has good. Tried to bring the right hand to the body. A reminder, you see it on the screen right there. Friday Night Fights Facebook page. You can get that left hand by Hesta, Shane. Yeah, he slipped it right in. Round number 2. Sa round 2 ay makikita ang malaking kalamangan ng mga suntok ng ating bida. Na bagamat nakakapagpatama nga rin naman itong si Barnett, ay talaga namang masasabi mong lamang na lamang ang Pinoy pagdating sa mga patama. Tried to place that right upper, came back and put 4 more punches together, and there was a left. Keep that left real low. He has to watch out because Hesta loves to throw that right hook. Sa round 3 ay mas lalo pang uminit ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Sabayan, matira matibay, parehas hindi magpapatalo sa laban. Good shot by Barnett. Barnett's doing a good body shot. This was about a year ago. And when I sparred with him, I thought he fought kind of like Pacquiao, but it's true. He has the same kind of demeanor. It's unaffected. And now he jumps in with a left. Showed the smile. Round number 4. Sa round 4 ay unti-unti nang ininda ng Amerikano ang mga suntok ng ating bida. At dito ay unti-unti niya nang naunawaan na hindi niya pwedeng basta-bastahin ang Pinoy. This is a good counter for Barnett in his face. This is what this is doing. Great right hand. He's switching it up. There's that lead left, and then he comes back with a left uppercut and a sweeping right hand back to the inside, right hook and uppercut as he tries to pin him into the corner. At pagpasok ng round 5 ay halos saluhin na lang ng mukha nitong si Barnett
ang lahat ng mga suntok na ipinupukol ng ating bida. Nakulang na nga lang ay matumba dahil sa lakas ng mga suntok na tumatama. 59%. Yeah, it was definitely a close round because... Oh, he placed that left hand. Wow. Barnett's in trouble. Forced back, tried to duck and weave out of there. Did you see his legs just go like loose spaghetti? Hesta's getting after him right there. A right hand comes in. Barnett is hurt. Mercito Hesta. No mercy. His nickname, he's got a minute 30 and change to work it that way. Yeah, Hesta needs to take his time and place his losses. Both good body shot. Were by knockout. Oh, left uppercut. Barnett right now. Right hand up top. It's a little more wiry. Oh, he met him there. Hesta. Way. Oh, will survive this and then steady himself. Round 6 scheduled for 10. Sa round 6 ay masasabi mong may tibay nga rin talaga itong si Barnett. Sapagkat sa dami na nga rin ng tamang kanyang tinanggap, ay makikitang tuloy pa rin at handang makipagsabayan sa laban. Jab, he's trying to keep him off balance. I think he turns over real fast so he can get that straight left hand in. Like that. That time he goes with... Masita is doing a great job at counting. Right to the inside. Right, this is round 7. Sa round 7 ay ganun pa rin ang senaryo. Paisa-isang suntok, sabay atras ang ginagawa nitong si Barnett. Habang ang ating kababayan naman ay puro combo at mga solidong kombinasyon ang mga ibinabato sa kalaban. Tito, the monkey. Hesta's on a roll here. That are wondering, what exactly do you feed a pet monkey? Well, I like to let Barnett off the hook a lot of times when maybe. Listen to his trainer and doing a good job. They sit down and he recuperates. You know, if he wants to try to win the fight, or possibly a knockout. Round 8 here of our main event between Hesta and Barnett. Sa round 8 ay makikitang nakikipagsabayan na talaga itong si Barnett. Yun nga lang, ay talagang makikita ang kalamangan ng mga suntok na binibitawan ng ating kababayan. Can he pull it off here? So listen to his corner. They're telling him to jab, jab, overhand right hand. He seems to land. It could because Hesta right now is not really paying attention. He's just paying attention to what he wants to do. And he's hitting with great left hands like that. Sweeping left hand that time, right through to this past spring. And now your son is doing his thing. And now he's boxing. Hopefully he can live up to, you know. So they're facing a situation out as Mercito Hesta looks to extend his mark to the 26th win of his career. That is the way you, the fan, sees it. 7 rounds to 1 going for Hesta in the last minute. Hesta really sitting down on that left hand, and then he tried to lift right hand. Oh, and then he came with the left of the body and a quick sweeping right hand around the eyes of Ty Barnett. There are brief. At pagdating ng round 9, ay dito na tinapos ng ating kababayan
ang paghihirap nitong si Barnett nang tumama ang left and right combination ng ating kababayan sa mukha nitong Amerikano. Tumayo pa naman itong si Barnett upang ipagpatuloy ang laban. Subalit hindi na nga rin binigyan ng pagkakataon ng ating kababayan at agad na nga rin tinapos ang laban. At itinanghal ng panalo ang ating kababayan via technical knockout. Kadalasan sa laban, kapag inuuna ang yabang, madalas na uuwi ito sa isang masaklap na pagkatalo, lalo na kung sa Pinoy mo ito gagawin. Sabi nga nila, never underestimate the power of Filipino fighters. Fight is over. Jay Nady reacting as Duke Buchanan was trying to enter the ring. Calls a halt to this bout with an official time of 2 minutes, 59 seconds of round number 9. Your winner, by way of technical knockout, Mercito. No mercy. Kung ating titingnan maigi at pagmamasdan ng ating kababayan na si Richie the Magnum Mepranum, ay talaga namang iisipin mong isa lamang itong mahinang nilalang dahil sa payat at walang kamasil-masil na pangangatawan. Pero sang kayo, wag na wag kayong magpapaninlang sa itsura at karakas ng fighter na ito. Sabihin na nga nating payat at tila walang ilalakas sa suntok nitong si Richie. Pero walang sino mang fighter ang dapat magkumpiyansa kapag siya ang kaharap. Kagaya na nga lamang ng Mexicanong si Hernan Marquez na tinaguri ang Little Mike Tyson, na dahil sa lakas at sa pagiging knockout artist nito ay hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan dahil hindi nito binibigyang importansya ang ating Pinoy na pambato na tila ba siguradong-sigurado na natatalunin niya ang ating kababayan. Ngunit hindi naman talaga natin masisisi ang fighter na ito kung nasobran sa kumpiyansa dahil may karapatan din naman talaga itong magmalaki dahil nga sa pagkakaroon ng planchado nitong kartada na kung saan ay 2 titulo ang kanyang nakuha bago siya makakalaban ng ating kababayan. At ito nga ang WBA Pediball Flyweight title at ang WBC United States Flyweight title. Ngunit sa kabila nga ng mga achievement ng Mexicanong ito, ay hindi naman ito naging balakid upang matakot at masindak sa laban ang ating payat na kababayan. March 12, 2010, naikasa ang labang Richie alias The Magnum Mepranum kontra nga sa Mexican fighter na si Hernan Marquez. Ginanap ang kanilang laban sa Gaylord Texas Resort Hotel and Convention Grapevine, Texas, USA. Sa magiging laban, ang Mexicanong si Hernan Marquez ay may impresibong record na 27 wins, 20 knockouts at wala ngang talo. Habang ang ating kababayan naman ay may record naman 21 wins, 5 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Sa kartada pa lang ay talaga namang inaasahan ng maraming manonood at boxing analyst na tagilid talaga ang ating kababayan dahil sa laki nga ng diferensya ng kartada ng 2 fighter. Subalit ang hindi nila alam ay napakakunat pala ng panga ng fighter na ito kahit manipis ang katawan at isama mo pa ang kanyang ring IQ na talaga namang hindi rin matatawaran pagdating sa laban. Sa kanilang weigh-in ay kitang-kita ang diferensya ng 2 fighter. Bato-bato ang Mexicano samantalang ang ating kababayan ay literal na hindi gaanong kagandahan ng katawan. Round 1, namamatitis agad ang Mexicano na para bang gusto na agad patulugin ng ating kababayan. Samantalang ang ating kababayan naman ay maingat na bumabato ng mga jab para dito nga sa Mexicano. Nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Tiene la estatura, tiene el alcance, ángulos, tiene que taparle las esquinas y no darle espacio, no darle nada de espacio, taparle hay que seguir su plan así, boxearlo, ese peleador técnico que usa sus brazos largos. Y Mepranum. No hay nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo y pues aparte de eso trabajando con la familia. Con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea como un boxeador. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo. 18 knockouts en sus 25 y número 9 del OMB. Regresamos. Sa round 2 ay dito na nga gumana ang ring IQ ng ating kababayan. In-and-out ang kanya naging diskarte para lumamang sa kalaban, na kung saan nga ay hindi naman makapagpatama ng mga solid na patama itong Mexicano. Y precisamente y la mandíbula, la quijada de interesante, pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho por la cabeza. Y eso a veces pasa y fíjate, movimiento.
Oh. Qué bien Cuidado, la combinación. cuidado, no se puede abrir mucho Márquez. Se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso lo empujaron ahí. Pero lo motivó ese golpe el filipino. Sa round 3 ay makikita na ang gigil na Meksikano dahil hindi nga makapagpatama ng solid sa ating kababayan. Habang ang ating bida naman ay patuloy na nakakapagpatama ng malilinis na jab sa kalaban. Esta es la esquina de Márquez. Demasiado Márquez, es el que se encarga de todo el talento. Filipino, mejor le digo filipino, doble uppercut ahí de Tyson. El filipino, y parece que el movimiento, la rapidez, te hipnotiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y lo de cabeceo, cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente, dale cabeceo, moverse y de empujarlo, hacer lo que haga tu pelea, no la pelea que él quiere hacer. Le da buen derechazo, está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo mal la cabeza. At pagdating nga po ng round 5 ay bahagyang nakapagpatama ng ilang malilinis na suntok ang Meksikano. Subalit dito nga po kayo bibilib sa ating kababayan dahil sa kabila ng kanyang manipis na pangangatawan ay nagagawa niyang saluhin at makayanan ng mga suntok nitong Meksikano. Tiene que usar su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Filipino Mepranam le está afectando bien, aunque él es zurdo, pero se le está dificultando este estilo. Mepranam se encuentra el número 10. Trajes, las mejores corbatas, ahí se ponen con Julie Guiniño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clottey, pero aquí les está gustando a los fans. Sí, en el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel. Un buen guamazo que le dio Mepranam en este round al filipino. Que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa. Aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, como iba como de recta. At sa round 7 ay dito na makikitang nakikipagsabayan na rin ang ating bida na ang bawat fighter ay tila hindi magpapatalo sa laban. Encontrar caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Creciendo con cada round el filipino. En tu tarjeta 5 para Mepranam. Y bueno, ahora se está poniendo a hacer en la esquina a Tyson Márquez, pero más vale ir mal fuera. Y se cubre muy bien también. Luego y ha estado muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo al jab ahí bien bonito. Solamente un golpe se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos. Aquí vemos ambos peleadores intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito de... At sa round 9 ay tila manghang-mangha ang kampo ng Mexicano sapagkat sa kabila ng payat na pangangatawan ng ating kababayan ay nagagawa nito makipagsabayan sa kalaban. Todo, pero observamos en la esquina de Mepranam que le estaban diciendo tú ciérrate, y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es se tiene que ir al todo por el todo. Tiene que noquear, tiene que salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Pero ahora sí, obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. 8 a 73, vuelvo a decir, mi tarjeta extraoficial. Se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos a ambos peleadores. Mepranam haciéndolo fire ahí. Y viste, no. At sa huling round ay naging maingat na ang ating kababayan sapagkat kalkulado na ng kampo ng ating bida na lamang sila sa puntusan, kung kaya't maingat na nagbibitaw ng mga suntok ang ating bida. Pues es difícil esta pelea. Su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera. El buen trabajo, el buen contragolpe. Señalaste previo al combate con Usate ser escurrido. Vea nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, trae a ese nivel. Mira, otra vez, otra izquierda ahí de Mepranam. Estoy emocionando aquí. At matapos nga ang laban ay kumpiyansa ang kampo ng ating kababayan, lalo na ang coach na si Buboy Fernandez na ang bata niya ang mananalo sa laban. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime, Mabuhay Pilipinas!
at itinanghal ng panalo ng ating kababayan by a unanimous decision.